Hindi ko akalain na darating yung araw na ako na mismo ang magbabayad ng buwis, na dati ay hindi ko man lang maintindihan. Noon, bawat piso, pinipiga ko. Ngayon, ako na ang tumutulong sa mga kagaya kong minsang walang pag-asa. Pero tanong ko sa'yo, gaano kalalim ang kaya mong tiisin para magbago ang buhay mo? Alam mo yung pakiramdam na pagod ka na pero wala ka namang pagpipilian? Yung gigising ka araw-araw hindi para sa sarili mo, kundi para lang mabuhay kayo ng maayos kahit papano. Ganyan ako dati. Walang koneksyon, walang pondo, walang partner sa buhay, pero may anak akong umaasa at may dignidad na ayokong mawala. Ngayon, tuwing humaharap ako sa salamin, hindi ko nakikita ang babaeng talunan. Nakikita ko yung babaeng natutong lumaban sa katahimikan. Pero bago ako naging milyonaryo, dinaanan ko muna yung yugto ng pagkasira, ng gutom at ng halos mawalan ng gana sa buhay. Kaya kung nararamdaman mo ang parang wala ng pag-asa, panoorin mo to hanggang dulo. Baka kwento ko ang magbukas ng daan mo. Nung panahong yon, call center agent ako sa gabi at naglalabada ako sa umaga. Walang tulog, pero kailangan. Rent, kuryente, pagkain, lahat sabay-sabay humahabol. Marie, pahinga ka naman, sabi ni Liza kasama ko sa boarding house. Hindi pwede. Pag huminto ako, sino magbabayad ng utang? Sagot ko, sabay hugot ng tuyong labada sa tali. Ganun na lang lagi ang araw ko. Paulit-ulit. Kung minsan umiiyak ako sa loob ng CR kasi hindi ko kayang ipakita sa anak ko na pagod na ako. Nung nagkasakit pa siya, halos mabaliw ako kakaisip kung saan kukuha ng pera. Nag-apply ako sa mas mataas na posisyon sa trabaho pero hindi ako natanggap. Wala raw akong sapat na experience. Paglabas ko ng opisina, umulan ng malakas. Binasaan ko ng luha ang ulan. Hindi mo na alam kung alin doon ng tubig ng langit at alin ang galing sa'yo. Kinabukasan, pumunta ako sa pawn shop dala ang lumang cellphone. Ilang days po ba bago ko makuha to ulit? Tanong ko. Depende sa'yo, ma'am. Baka pag nagtagal, di nyo na po makuha. Tumanggulang ako. Wala na akong karapatan magreklamo. Gabi-gabi, habang nag-aalaga ng anak kong may lagnat, pinipilit kong maniwala na temporary lang to pero bawat araw, parang hindi nauubos ang hirap. Dumating sa punto na naisip kong sumuko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil parang walang pintuan kahit saan ako kumatok. Isang gabi, habang nasa pantry ako, lumapit si Lisa ulit. Marie, may narinig ako tungkol sa online freelancing. Baka gusto mong subukan. Lisa, wala nga akong laptop. Ano naman gagawin ko dyan? Baka makahanap ka ng paraan. Sayang kung di mo subukan. Hindi ko siya pinansin noon. Pero nang mawalan ako ng overtime pay sa trabaho, napilitan akong manghiram ng luma at mabagal na laptop. Doon nagsimula ang takot ko sa bago. Tuwing gabi, pinapanood ko ang mga tutorial video habang umiiyak. Hindi ko maintindihan lahat pero pilit kong sinasanayan sarili ko. Puro rejection. Puro, sorry, we hired someone else. Isang gabi, tinawagan ako ni Lisa. Uy, may nag-hi sa akin kahit maliit lang. Kaya mo rin yan. Hindi ako sumagot. Hindi ko masabing naiinggit ako, pero sa loob ko may sumisigaw. Bakit sila kaya? Ako hindi. Doon ako nagpasisya. Kung mabigo man ako ulit, mas pipiliin kong mabigo habang sumusubok kaysa habang nakatigil. Pagkalipas ng ilang linggo, natanggap ako bilang virtual assistant. Maliit lang ang kita, pero sapat para makabayad ng utang. Hindi pa iyon tagumpay, pero dun nagsimulang umikot ang hangin.
Simula noon, araw-gabi akong nag-aaral ng murang online course. Tinuruan ko sarili kong mag-handle ng clients, gumawa ng presentations, at magbenta ng sarili kong serbisyo online. Isang client ko ang nagturo sa akin tungkol sa digital real estate, mga property websites, online listings, at investment opportunities. Marie, you're good with details. Why not try real estate marketing? Sabi niya. Napaisip ako. Hindi ko alam kahit saan nagsisimula, pero alam kong ito na ang bagong landas. Nag-aral ako ng real estate course gamit ang huling ipon ko hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong license. Lumipas ang panahon. Hirap, tiyaga, disiplina ang puhunan. Pinag-aralan ko rin kung paano kumita sa property flipping at digital listings. Araw-araw akong nagpa-practice gumawa ng dads kahit walang bayad. Isang araw, tinawagan ako ng dating client. Marie, may developer akong kilala. Baka gusto mong mag-try magbenta online. Hindi ako marunong magbenta noon, pero sinabi ko lang, sige, subukan ko. Una kong listing, walang bumili. Pangalawa, wala pa rin. Pero sa pangatlo, isang balikbayan ang nagtanong, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng kondo sa Quezon City? Halos di ako makahinga sa kaba, pero inayos ko lahat ng detalye. Maayos kong sinagot bawat tanong. Pagkatapos ng 3 linggo, nabenta ko yung unit. Doon nagbago ang lahat. Mula sa maliit na komisyon, unti-unti kong naipon ng puhunan. Pinungbuhan ko ang sarili kong online property page. Gumawa ko ng content, nagpakita ng transparency at nagbigay ng libreng advice sa mga first-time buyers. 1 taon matapos ang unang benta, nakaipon ako ng sapat para mag-invest sa maliit na property. Ipinaupa ko iyon at ginamit ang kita para bumili ng isa pa. Habang lumalago ang negosyo, dumating doon ang respeto na matagal kong hinintay. May mga taong nagsasabing swerte lang ako. Pero hindi nila alam kung gaano karaming gabi akong umiiyak bago matulog, kung ilang beses akong muntik na sumuko. Ngayon, may sarili na akong real estate digital agency. May mga empleyado na akong dating kagaya ko, mga single parents, mga taong gusto lang ng panibagong pagkakataon. Kung babalikan ko ang sarili kong dati, hindi ko siya tatanggalan ng sakit. Kasi yun yung nagturo sa akin ng disiplina at tapang. Ako nga pala si Marie de la Peña. Single mother noon, milyonaryo na ngayon. Pero higit pa sa pera, ang totoong kapunyaan ay yung kakayahan kong maniwala muli sa sarili ko. Kung wala akong naranasang gutom, baka hindi ko natutunan kung paano mag-ipon. Kung hindi ako iniwan ng mga taong inasahan ko, baka hindi ko natutunang tumayo ng mag-isa. Ngayon, bawat taong lumalapit sa akin at nagsasabing, "Ate, gusto ko ring magbago ang buhay ko." Lagi kong sinasabi, hindi kailangan ng koneksyon para magsimula. Kailangan lang ng desisyon. Ang pagiging single mother, hindi kahihiyan. Isa itong patunay na kahit mag-isa ka, kaya mong buuin muli ang sarili mo. Hakbang-hakbang, hanggang sa dulo. Kung dati ako yung babaeng nakikisabay lang sa ulan habang umiiyak, ngayon ako yung babaeng tumitingala sa ulap. Tahimik, pero matatag. Ang tagumpay ko, hindi biglaan. Isa itong bunga ng bawat gabing walang tulog, bawat dasal na halos bulong na lang, at bawat panahong pinili kong maniwala, kahit walang katiyakan. Ang kwento ko ay para sa lahat ng sinukuan ng mundo, na hanggang ngayon, patuloy pa ring lumalaban. Kung may natutunan ka sa kwento ko, Hello sana ito ang everyone, I'm tandaan mo. so excited Ang to share this with pagbabago you ng tonight. buhay, hindi kailangan ng himala. Kailangan ng tapang at tiyaga. Kaya kung nararamdaman mong parang walang pag-asa, huwag mong kalimutang pakinggan yung maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, subukan mo pa. I-comment mo kung taga saan ka para malaman natin hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo rin kalimutang i-share para mas marami pang makapanood ng ating video. Maraming salamat. At sana sa susunod na marinig mo ang ganitong kwento, ikaw na ang bida.
You know, sometimes the most beautiful moments are the ones we least expect. Hello, everyone. I'm so excited to share this with you tonight.